Anong mainit na balita mula sa mundo ng politika, malalato iyan ang sigaw ng ilang netizens matapos madamay si Senadora Risa Hontiveros sa gitna ng isyong kinakasangkutan ng ilang miyembro ng Kamara. Kabilang na si Speaker Martin Tambalos Los Romualdez. Sa isang pahayag, tila iginiit ng kampo ni Romualdez na may kinalaman umano si Hontiveros sa mga pagbatikos na ibinabato laban sa liderato ng Kamara. Ayon sa mga ulat, wala umanong matibay na ebidensyang mag-uugnay kay Senadora Hontiveros sa kontrobersya. Mariin namang itinanggi ng Senadora ang paratang at sinabing hindi ako bahagi ng gulo ninyo, mas pipiliin kong unahin ang kapakanan ng taong bayan kaysa makisawsaw sa bangayan. Sa kabila nito, tuloy-tuloy ang tensyon sa pagitan ng ilang mambabatas habang dumadami ang mga isyong lumalabas sa publiko. Samantala, may pasabog din si dating COMELEC Commissioner Attorney Rowena Gonzon sa ilang viral na video. Nagbitiw siya ng matitinding pahayag laban sa umano'y katiwalian sa pamahalaan. Hindi man taas ang pinangalanan, maraming netizens ang nag-uugnay ng kanyang mga parinig sa kasalukuyang isyu ng Kamara. Ayon kay Atty. Gonzon, hindi natin dapat pinapalampas ang mga abusado kahit gaano pa sila kataas. Sa ngayon, inaabangan ng publiko kung may susunod pang revelasyon mula sa magkabilang panig. Habang patuloy ang investigasyon, nananatiling tanong ng taong bayan. Sino nga bang nagsasabi ng totoo at hanggang saan naabot ang sigalot sa pagitan ng mga lider ng bansa? Para sa mga susunod na updates, manatiling nakatutok. At yan nga mga balita ng ating pagkakatutukan, at kung bago ka pa lamang sa aking channel ay huwag kakalimutang mag-like, share and subscribe para updated ka sa mga bagong balita dito sa Tatak Pinas. O kayong clown sa social media, pero bago yan mga kababayan, seryoso ho muna tayo. Sa mga hindi pa nakasubscribe ha, i-click nyo lang ho yung subscribe button sa baba. O di naman ho kaya, kung nahihirapan ho talaga kayo, i-scan nyo na lang ho yung QR code na yan sa baba. Eto na ho mga kababayan, pakinggan ho natin. Etong si Senator Risa Hontiveros. Nadidisturb daw ho ang kanyang kaluluwa. Eto, panoorin ho natin mga kababayan. Nadi-disturb yung kaluluwa ko. Nakakadismaya talaga na may lumabas talagang ganong desisyon na hinahadlangan yung pagganap ng Senado ng tungkulin na solo sa amin. Madam, walang umahadlak. Ang sinasabi ng Korte Suprema, merong problema. Yung prosesyong ginawa ng House of Representatives diyan sa impeachment na yan. Kayo ho, hindi ho kayo hinahadlangan. In the first place, walang jurisdiction kasi nga, mali yung proseso ng pagkakandak ng House of Representatives sa pag-i-entertain na huwag ho kayong magpabudol. Tignan nyo ho kung gaano kabalintunaan itong ali na to. Ganyan, sinisiraan pa niya ang Supreme Court. Supreme Court, bata nyo ako dito sa isa na to. Ha? Sinisiraan niya ang Supreme Court. Mantakin mo sabihin niya na hinahadlangan ng Korte Suprema ang mandatong ibinigay sa kanila na saligang batas. Wala hong hinahadlangan ng Korte Suprema. Ang sabi lang ng Korte Suprema, unconstitutional. Una sa lahat, yung pag-entertain ng mga impeachment complaint habang kay BP. Binigyan ba siya ng karapatang ng kanyang due process? Hindi. Napakarami hong linabag nitong si Tambaluslos dyan sa impeachment na yan. Ha? Kaya kung magkagulo Pilipinas, wala ko tayong iba sisisiyan. Alam nyo kung sino? Si Martin Romualdez. Siya ho ang may kasalanan lahat ng kabalintunaan na to. Sinabi na ng mga kababayan natin, nagsalita na ang majority sa Pilipino. Ayaw nila sa impeachment. Iglesia ni Cristo, ayaw nila sa impeachment. Bakit pinagpilitan? Ngayon, nagngangawa yung mga politikong kagaya nitong si Risa Hontiveros. Alam nyo ho mga kababayan, abang lang ho kayo. Marami pa hong mga ilalabas na desisyon ng Korte Suprema na kung saan ikakahulog sa upuan ng mga nakaupo sa Malacanang. Inaatas ng konstitusyon, solo. Medyo nag-i-star-star pa yung mata niya, no? Iniatang ng konstitusyon. Anong iniatang ng konstitusyon? Wala nang ibang mas huhusay pa sa pag-i-interpret ng ating saligang batas. Kung hindi, yung Korte Suprema. Wala nang iba pang makakapagpalit. Madam, hindi ho kayo abogado. For Diyos, por Santo, tigilan niyo ho kami, okay? Huwag nyo kaming paandaran na inaatang sa inyo na saligang batas. Sila nag-i-interpret, sila yung nagsasabi na iyan ang sinabi ng saligang batas. Ang sabi ng saligang batas, ganito dapat gawin dyan. Ang rules ng impeachment, ganito dapat gawin dyan. Bakit doon sa proseso hindi kayo nagsasalita? Meron, alam mo dapat kanino ka magalit? Kay Martin Romualdez.
Wala tayong ibang kagagalitan ngayong mga panahon na to. Wag niyong anuhin yung Supreme Court dito sa isa na to. Alam kasi ng Korte Suprema, maraming matatabang utak na senador na kung sakaling umpisahan yung impeachment trial na yan, magkakagulo ho talaga mga kababayan. Nandiyan si Senator Rodante Marcoleta, nandiyan si Senator Bato de la Rosa, nandiyan itong maraming kukontra. Yan ang sinasabi ko, Senator Risa. Binibigyan na kita ng platform dito sa PH Update. Ipinapakita ko na yung nadidistort mong kaluluwa. Anak ng Petro Garapata. Ibang level ka, madam. Ibang level ka. Ika nga, hinigitan mo lahat ng naglabas ng reaksyon dito sa isa na to. Kasi kaluluwa na to Iba na yan Sa Senado ay hahadlangan ng Korte Suprema, pinakamataas na korte, sa ibang pantay, no? Pero hiwalay na branch of government. At marami po kaming disturbing questions. Crisis ho ito. Sigurado yan. Constitutional crisis tayo dito. Ang dapat gagawin lang ng Senado dito, mananahimik. Kasi kayo wala kayong problema, madam. Bakit ba pinapasok nyo yung... Sabagay, gawa na nga naman kasi yung mga robe nila. Diba? Gawa na yung robe nila. So, kailangan na nilang gamitin yan. Ang problema, sabi ng Supreme Court, teka, stop. Tigil mo na yung mga kabalbalan nyo dyan. Kalma lang sabi ng Korte Suprema. Senate, kalma lang kayo wala tayong problema. Wala tayong issue dito. Okay? Hindi namin kayo pinipigilan. Tinignan namin yung proseso na kung paano napunta sa inyo yung impeachment na yan. Wala kayong problema, Sen. Risa. Ano yung dinadakdak mo dyan? Ano yung pinuputak mo dyan, ha? Langya ka talaga. Questions tungkol sa desisyong iyon. Halimbawa, kumpara sa sinabi na dati ng Korte Suprema, bakit nila sasabihin na... Yan ang problema, mga kababayan. Hindi na umalaman ni Risha kung ano mga gagamitin niya salita. Kasi hindi ka naman abogado, madam. Yung utak mo, buhol-buhol yan kung wala yung chief of staff mo. Yung babaeng parang pinagyuyupi yung muka. Kung wala yung alin na yun, walang utak yan si Risha. Walang index card na hawak kaya hindi natin abogado na nagsabi ng mga abogado, walang contradicting sa mga ilinabas na pahayag ng Korte Suprema base doon sa mga nauna nilang ilinabas. Kasi pagka merong impasse diyan sa na yan, Korte, impeachment court, alam nyo saan sila tatakbo? Supreme Court. Hinihingi ho nila yung guidance ng Supreme Court. Yung rules ho nila, saan nakabase? Sa Korte. Ngayon, pagka nagsalita ang pinakamataas na korte, hindi. Nadidisturb ang kaluluwa ko. Lalakas na saltek, di ba? na labag yung one-year bar rule. Samantalang sa pagkaalam at intindi namin, iisa lang namang complaint. Yon ang problema, madam. Yon ang pagkakaalam nyo. Hindi kinwento sa'yo ni Romualdez yung 3 complaint na ipinasa dito kay Reginald Velasco. Yun ang problema. Dapat kasi inalam nyo muna Isa lang, di ba? Tama, isa lang yung transmit sa inyo. Ang tanong dito, bakit merong 3 nauna? 1-year bar rule. Pagka hindi ho nila sinunod to, naku, malaking problema to. Ibig sabihin, lahat ng ruling ng ating Korte Suprema ay questionable na yan. Diba? Malaking problema ho yan. Pag hindi nagmatigas yung Korte Suprema dyan, may problema tayo. Kayo ho'y nag-aral. Kayo ho, yung profession na yan, hindi halal yan. Dapat ikaw, mataba ang utak pag napunta ka dyan sa Korte Suprema. Yaang mga nasa Senado at House of Representative, mga kilalang angkan lang, pwede na. Pagka ikaw bastardo o ika nga walang magawang matino sa pamamahay mo at gusto ng tatay mo, mag-congressman ka anak, pwede ka na. Kahit na dati kang bangag, kahit na wala kang background sa kung anumang public service. Pagka sinabi ng ama mo na ikaw sikat na pamilya sa inyong probinsya, pasok ka dyan. Ang kumukwestiyon dito sa ating mga maestrado yung mga political clans. Yung mga politikong hindi naman nag-aral, mga kilalang apelido lang sila kaya nahalal, kinikwestiyon nila yung inialay nila
ang kanilang buhay para mag-aral ng batas. Nakuha niyo ba mga kababayan? Ganito ho ang irony dito sa issue na to. Ito eh. Di ba? Itong mga wala namang alam na halal lamang dahil sa kanilang kilalang pagiging politiko, yung kilalang apelido versus dito sa mga individual na inilalay nila ang kanilang buhay sa pag-aaral ng batas, paglilingkod sa batas. Di ba? Paglilingkod sa Korte Suprema. Sino ang papaniwalaan natin? Itong mga politiko na kada buka ng bibig nila, ramdam na ramdam mo ang pamumulitika. O yung bumabasa sa saligang batas araw-gabi, gabi-araw, yun ang ginagawa nila. Maghapon, umaga, magdamag. Hinihinga nila, kinakain nila, puro batas. Anak ng tokwa. Ito, ihingin ko ang judgment call dito ng ating mga kababayan. Kanino kayo mas naniniwala? Dito kay Risa? O sa ating mga maestrado, sa ating mga associate justice, sa ating chief justice, sa ating Korte Suprema, kaugnay dito sa issue na to? Di ka nga abogado, questionin mo yung desisyon ng isang abogado na nandun sa pinakamataas na hukuman sa ating bansa. Sira! May saltik ka ba, madam? Ng Petrang Grapata. Ito pa, isa pang abogado. Attorney Salvador Panelo, former Presidential Legal Counsel. Okay. Okay. Very good news, of course. Kanina nung kausap kita, sabi Nako, nawala. Nawala ho. Teka lang. Ayun, bumalik na ho. you knew this all along. Hindi ba, ever since naman Ayun, game. Hindi ba, ever since naman alam po ninyo, kung kayo'y objective, talaga naman masyadong klarong-klaro na lumabag sila sa saligang batas. Masyadong maliwanag yung sinasabi ng Korte Suprema. Yung pag merong pag nag-file ka ng impeachment complaint, kailangan ilagay mo na agad sa order of business. Hindi nila sinunod, wala silang sinunod Kaya sabi nga ng anak ko si Paolo, the HOR played stupid games, so they're being rewarded with stupid prizes. Alam niyo po, Attorney Sal, nung unang lumabas po itong breaking news, nag-iisip nga ako kung anong naging desisyon bago ko pa man nabasa yung press release. Of course, hindi ko pa nakikita yung buong buod nung desisyon. And I was wondering, saan ho kaya nagkaroon ng desisyon dito ang Korte Suprema tungkol ba dun sa initiation na tinatawag o dun sa nakapaloob sa Article 11, Section 3 ng Constitution that says that it should be included in the order of business within 10 session days. And parang lumalabas, dun nagkaroon ng violation. Yes, kasi maliwanag naman yun. Dapat pag natanggap mo yun, you have 10 days na ilagay mo sa order of business. And then, i-refer mo na ngayon sa Committee on Justice. And then they have 30 days para mag-deliberate sila. Tapos maglalabas sila ng resolution. Itatapon mo sa plenary and they will decide. And even doon sa tinatawag na more than one-third, kailangan pa rin na merong kasi resolution na nakalagay doon Resolution na dapat manggagaling yun sa Committee on Justice. Lahat yun nilabag talaga nila Talagang lantaran ng paglabag. Meron Kaya hindi nakataka-taka na ganun ang desisyon ng Korte Suprema. Yung ganito po, alam naman natin na sabi nga unanimous, subject pa rin ho ba ito sa motion for reconsideration kahit na ganito po ang naging boto? Well, that is a remedy given under the law. They can always file it. Pero given the fact na unanimous yung 13, wala na yan, malabo na yan. Sundin na lang ho natin kasi maliwanag naman talaga ang saligang batas. Attorney Panelo, ang sunod ko pong gusto Hindi, attorney, sabi ni Risa, sila daw ang binigyan ng kakayaan ng saligang batas, magaling pa sila sa korte So, ibig sabihin, ang impeachment court, yun ang ating Supreme Court. Di ba, Risa? gustong malaman sa inyo, yung inyong akiwari, ang inyong insights. Hinggil sa posible daw po hindi ko alam kung narinig niyo po yung aming reporter kanina, si Dexter Ganibe, na sinasabi nga, iba-iba din po yung naging reaksyon ng mga senador. One is actually saying that pwede pa nilang, it can come down to a vote among the senator judges kung susundin nila itong naging desisyon
ng Korte Suprema. Nangyari daw ito during the time of the impeachment of Chief Justice, the late Chief Justice Renato Corona. What do you think of this? Wala yan. Yun naman ako nagbibigay ng opinion, hindi naman abogado. Pag abogado ka, talagang saludo ka na sa Korte Suprema. Sabi nga sa College of Law namin yung desisyon ng Korte Suprema, kaugnay sa isang batas, tama man o mali, tama sila. Supreme sila Yun ang binigay na tungkulin sa kanila. Maliwanag, maliwanag ho yun, no? Ang Korte Suprema, kahit ano pa ang ilagay nilang desisyon dyan, pagka tama yan, mali. Pagka Korte Suprema nagsalita, tama yan. Yun dapat. Kasi ang problema dito, pagka maglalabas na naman ng desisyon, kukwestiyonin nyo na naman. Diba? Lahat na lang linabas na desisyon ng Korte Suprema, pagka ganito nangyari, questionin nyo na lahat. Magbayad na lang kayo ng ilang mga congressman at senador dyan para questionin yung kanilang mga ilinabas na desisyon ng Korte Suprema. Oh. Lang ang may kapangyarihan na magdeklara ng isang bagay na ginawa ng isang opisyal o ahensya ng gobyerno o sangay na illegal. Kaya saludo na lang tayo. Isa pang tanong, Attorney Panelo, what about yung sinasabing yung mga katagang judicial overreach? Nagkaroon daw, para sa ilan, ng judicial overreach ang Korte Suprema hinggil dito. Pinasabi ko kasi nung walang galang na sa ating fraternity brad, Justice Tony Carpio. Overreach daw kasi hindi dapat daw pakialaman yung proseso ng House of Representatives kung nabasa nila, ano bang ginugol nilang oras. Madalit sabi, maraming tanong ang Korte Suprema, hindi raw dapat na ginagawa yun, overreach sa'yo. Nakakalimutan ni Justice Carpio, pero ang problema kasi, pag bias ka ng dati, bias din ang opinion mo, na ang Korte Suprema ay may kapangyarihan na tingnan kung ang isang hakbangin o akto ng isang opisyal o sangay o ahensya ng gobyerno ay legal or illegal. At malalaman nila yon, factual kasi yun. Kaya kailangan bibigyan mo sila ng impormasyon at pruweba na hindi ka nag-abuso kasi they will determine precisely the justices whether or not there was a grave abuse of discretion. Paano mo malalaman kung nagkaroon ng malaking pag-aabuso kung di mo alam yung facts ng kaso, yung kalakaran surrounding yung mga circumstances surrounding the initiation, the transmission, and how it went about. Alright. Kailangan talaga malaman nila yun. Okay, maraming salamat po sa inyong oras, former Chief Presidential Legal Counsel. Maliwanag pa ho sa sikat ng araw, ha? Itong mga congressman at senador, ano ho sila Ika nga mga nasaktan ho sila dito sa isa na to. Di ho nila matanggap ang katotohanan na wala na, tigil nyo na yan. Dami natin problema, yung mga kababayan natin, gutom na yung iba. Lubog pa sa bahay yung iba. Kung ano-ano pinag-aatupang nyo sa pamahalaan. Sabi ng Korte Suprema, tigilan nyo yan, kabalbalan yan. Meron, teka lang, Senrisa, magagamit nyo naman yung mga robe. Di ba? Kalma lang kayo. Pwede nyo naman i-refile yan Sumama ka pag magre-refile sila sa February. Doon na lang. Ayun naman, ilang buwan na lang naman Ano na tayo ngayon? August, September, October, November, December, January, February. 8 months na lang, di ba? 8 months na lang. Tigilan nyo na. I-refile nyo na lang. At kung sakaling i-refile yan, mag-file ulit ng impeachment, confident tayo na kung sakaling lumusot man yan sa proseso ng mga walang yadyan sa House of Representatives, pagdating sa Senado, ay nako, yung mga ebidensya sinasabi nyo, itabi nyo na muna. Pwede naman yan sa 2026. Wala namang kokontra sa inyo. Dito, sasabihin ba ng ating mga kababayan, tigil nyo yan, tama na, wala nang mag-i-impeach. Hindi naman, di ba? Pwede naman sa next year Ito, back to back tayo. Attorney Rowena Guanzon, mas malupit ho itong mga kababayan. Pakinggan natin. May ibang klaseng bagyo. Talo si Romualdez sa impeachment case kay Sara Duterte. Yan pa naman ang gustong-gusto niya mangyayari para makatakbo siya at manalo ng president. Alam niyo naman ang style ni Martin Romualdez, di ba? Disqualify the enemy.
Diba? Kaya sa district niya, wala siyang kalaban, pinadisqualify niya rin. Playbook no, attorney. Tama, playbook pala niya ito. So, hindi niya pwedeng ipa-disqualify basta-basta during the election kasi ganun ginawa niya dun sa kalaban niya dyan sa Leyte. So, i-impeach niya na para ika nga malinis na yung daanan niya pagdating ng 2028. Kung sino man, ay sa bagay itong mga dilawan na to, at mga makakaliwa, mga oportunista yun, mga buitre yung mga yan eh. Di ba nga, pagka mayroong oportunidad, mga talagang susungaban nila yan. Pero, hindi naman nila susuportahan yan si Tamba. Yang si Risa, meron nung meron nung pang sariling interest yan. Gusto rin ho niya maging presidente. Risa at Tamba, wala, yari ho sila. Hindi ho sila makakapalag kay BP sa 2028. Attorney, kasama ka ba namin siya, mga kampanya sa 2028? Sino ba bata mo? Si Risa? Attorney naman. Pero respect pa rin sa'yo kung sakaling dumating ang panahon na nasa magkabilang bakod tayo, ha? Hindi ko babalaurain yung alin na yan. Seryoso, di ko babalaurain yan. Yung pambabalahurang ginagawa natin kay Risa, di natin gawin kay Atty. Rowena Gonzon. Yan? Respect dyan sa paninindigan niya, nabangag si Marcos. Pag tayo niya kung ano ang tama. Siya lang ang kaisa-isang dilawan, pinklawan na nakatawid doon sa middle ground ng mga DDS, mga pinklawan. Saludo. Parehas abogado, may utak eh. Di kagaya ni Risa, walang utak. Oh, wala pa kayo ha? Ay, paano ba? Sana ba mga tao? Bagyo-bagyo. Bakit dun sa, sa post ko na hindi live ay 537,000 ang views. Dito sa live, walang tao. Teka muna, antayin natin sila ha. Alam nyo tong bagyo na to. Ito yung bagyo na protracted. Ay, slow connection kasi tayo. Protracted ba? Yung parang, dahan-dahan, pumasok yung isa, tapos akala natin, wala na. Tapos, andyan na naman, lumakas na naman, tapos, umina na naman. Ito naman, pangatlong bagyo na pala to. Talagang, pero itong bagyo na humampas kay Romualdez at kay BBM. Bang klaseng bagyo ito dahil Supreme Court na talaga ang humampas sa kanila. Kaya siguro, baka ipa-refund na lang yung mga congressman na... Basta, kala ko anong huhugutin itong si Atty. Rowena Gonzon. Ipa-refund na lang daw. Hoy, Romualdez, refund na. Nagperma. Yan kasi, tinanong kayo ng Supreme Court, nabasa ba lang lahat ng congressman at congresswoman ang impeachment complaint na yan na inakyat doon sa Senado? Pang-apat yan na complaint ang inakyat nila. Ano ang nangyari doon sa tatlo? Kasi nakalagay sa saligang batas sa konstitusyon, isang impeachment complaint lang ang pwedeng i-file sa isang taon kada opisyal. One lang. Dapat yung first complaint lang, inakyat niya. Diba? Ano nangyari dun sa tatlo? Pinapasagot sila. Pero, sabi ni Romualdez, di kami sasagot. Bakit? We are the House of Representatives. Diba? Ba't kami sasagot? It's beneath them to answer the Supreme Court. Kaya ayan. Ayan. Yan. Lunukin nyo yung talo nyo. Hirap talaga. Hirap talaga pag puro na sobra na yung kapangyarihan sa ulo. Ang lakas ng mga asar nitong si Atty. Rowena Gonzon, sa totoo lang. At saka yung pang-asar niya, hindi naman yung talagang may laman eh. Lalo na pagka binibira niya tong si si Romualdez, talagang yari siya dito. Sumobra na. Yung parang wala nang makakapigil sa kanya. Yung parang hari na siya. Di ba may Pangulo ang Pilipinas, may Presidente? Bakit itong speaker parang siya yung pinaka-powerful man in this country. Pinakayaan lang siya ni BBM. Yan ang problema. Kasi hindi man lang niya ma-stop yung pinsan niya. Kahit na ganito na mga nangyayari. Yung budget is scandal and
Kasi si Romualdez, hawak niya sa betlog itong si Marcos Jr. Yun ang totoo doon. Hawak niya sa betlog. Kaya hindi humakakana itong si Marcos Jr. sa pinsan niyang sintu-sinto. Dahil nga alam niya na bangag itong si Marcos Jr. Kaya ano na lang, ika nga, hindi kita papipigilan dyan sa mga kabalbalan mo na yan. Ito naman si Romualdez, sabi ni Marcos, di kita pipigilan sa mga kabalbalan mo na yan. Naman itong si Romualdez, di kita pipigilan sa mga trip mo na yan, pagpupulburon mo na yan. Pagpatuloy mo lang, yung pagpupulburon mo, abang ako, pagpapatuloy ko lang ang mga pangwawasak ko sa mga posibleng makalaban ko sa 2028 presidential election. Yun nga nangyayari, friends with benefits, cousins with benefits. Si Marcos Jr. nakaka-travel, pakamot-kamot lang ng ulo, pasinghot-singhot lang ng pulburon sa Malacanang, wala nang problema. Easy go lucky. Habang itong si Marte Romualdez tuloy-tuloy ang panggigiba niya sa mga makakalaban niya. Hindi kita papakialaman sa trabaho mo diyan sa Malacanang, hindi ko pupunayin yung pagiging weak president mo, pero wag mo rin pakialaman yung paggigiba ko sa mga posibleng makalabang ko sa 2020. Yun ang nangyari dito, mga kababayan. Skandalo dun sa budget na hanggang ngayon nasa Supreme Court pa yung petition ni na Isa pa yung isa pa yung budget na yan. Sa tingin nun natin pagka talagang nabuisit ang Supreme Court, pati itong petition nitong si Kong Ungabat at Atty. Vic Rodriguez, susunod na yan. Pati yung sa PhilHealth, nako! Ang laki ng problema nila dyan sa House. Kaya kung ako sa inyo, manahimik na kayo. Binibigyan pa kayo ng pagkakataon ng Korte Suprema para ayusin nyo na kung ano yung mga kamalian nyo dyan. Kasi pagka kami na andito, maraming hawak ang Korte Suprema sa House of Representatives. Ang dami ho nilang problema na nakasampa dyan sa Korte Suprema. Kay Marcos Jr., meron siyang PhilHealth. Pag kayo dyan sa executive, huwag kayo makikialam dito, anak ng tokwa. Yung PhilHealth at saka yung GAA, mayayari kayo dito. Ngayon, pagka hindi tumigil ang House of Representative, may kalalagyan yung GAA petition na yan itong si Kong Ungabat nitong si Atty. Vic. Tignan nun natin, mga kababayan, mabubulat-lat sa buong sambayanan ng kababuyan ng mga congressman dyan sa House of Representative pag nagkataon. Hoy, ikaw, hindi pa tayo tapos dito, ha? Ikaw, Stella Kimbo, ha? Anak ng tokwa, marami ka pang dapat sagutin. Ikaw ang APRO vice chair siya nun, di ba? Nag-resign ba si noon? Basta, siya vice chair, ang chairman itong yung si Saldico. Kayong dalawa ng amo mong unggoy. Marami kayong dapat na ipaliwanag dyan sa Korte Suprema, mga walang niya kayo, di pa tayo tapos dyan sa GAA na yan. Against the House of Representatives and even against the entire Congress, di ba? Skandalo! Na para bang